What's up mga ka-greeners? Welcome na naman sa pagtatanim ng ating mga ipinunlang buto. So gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na isasama ko kayo sa pagtatanim ng ating mga ipinunlang buto gaya nitong alugbati. So nakikita nyo naman na pwedeng-pwede na itong itanim. Kaya ito na ang tamang panahon para sa kanyang pagtatanim. Hindi lang alugbati ang ating itatanim, pati na rin itong ating naipunlang okra. So meron ako ditong mga inihandang mga pots para sa ating alugbati at sa okra naman ay ang mga balde. Pero unahin muna natin itong ating alugbati. Kadalasan akong magtatanim ng mga naipunlang buto natin ay umaga o di kaya ay gabi. Hindi masyadong masisira yung mga bagong tanim na or bagong lipat tanim dahil malamig pa yung panahon. Dahil hindi mabukas-bukas kaya kumuha na ako ng gunting. So, bale, itong lupa na ito ay binibili ko lang ito sa aking pinsan. So, inuutosan ko na bigyan niya ako ng matatabang lupa para sa aking garden. Ito yung matatabang lupa sa amin. So, nilalagyan o puno-puno ko muna sila ng lupa para diretso na yung ating pagtatanim. Itong 5 liters na container na ito ay ganito yung mukha sapagkat ginagamit ko na ito or pinagtatamnan ko na ito. So dahil magagamit pa kaya gagamitin natin ito sa ating alugbati. So ayan, nalagyan na natin ng lupa itong mga pots natin. Ito na, ilalagay na natin or itatanim na natin itong ating mga alugbati. Ang sarap na nito mga ka-greeners kapag lumalago. Ganda ng kulay ng roses na ito. Alam nyo ba na marami ang mga benepisyo makukuha natin dito sa ating alugbati? So ayan, at natapos na ang ating alugbati. Ayan, kung makikita nyo, so madami ang naiproduce ng buto na iyon. At dito naman tayo sa ating okra. Medyo leggy yung ating okra. So ito yung disadvantages kapag yung mga ipinunlang buto nyo ay nailagay sa mga lugar na hindi nasisikatan ng araw. So magiging leggy. Iba talaga kapag nasasanay na siya sa may araw. So yung okra natin ay lipat tanim natin ito sa mga balde. Ayan mga ka-greeners, so inihanda ko itong mga balde na may lupa o malalaking paso dahil ito yung ating pagtatamnan ng ating okra. Ito yon. Kapag tuloy-tuloy itong mamumunga mga ka-greeners, marami na tayong supply ng okra. Hi mga ka-greeners, dahil natapos na ang ating paglipat tanim ng ating alagbati at okra, so dito na naman tayo sa ating pagpupunla para magkaroon tayo ng pichay in the sky. So magpupunla tayo ng pichay. So this is not sponsored by Estres, pero Estres baka naman ito yung ating unang gagawin para magkaroon tayo ng picture in the sky. Ayan, maghahanda tayo ng mga buto dahil ipupunla natin para sa darating na mga ilang araw ay magkaroon na tayo ng picture in the sky. Dahil ulit-ulit natin sinasabi mga ka-greeners na gusto natin ng picture in the sky or lettuce in the sky. So, meron akong naipunlang lettuce. So, dito naman tayo sa ating pichay. So, ganito lang yung ginagawa ko pag nagpupunla ako ng mga buto. Tapos, buksan natin ito yung tunog. Oh. Yan.
So, ito yung itsura ng buto ng pichay. Tapos, itong natitira ay i-keep natin para sa susunod. Meron pa tayong mga butong may punla. Tapos, takpan or budburan. So dahil bagong tanim ang ating or bagong punla yung ating pichay, so dito ko ilalagay mga ka-greeners sa shady. So hindi siya masyadong naarawan sapagkat may mga kakwating nakatanim. So dito natin i-arrange yung ating okra. So ayan, may okra na tayo. Kung naalala nyo mga ka-greeners, di ba meron akong itinanim na tanglad. So pwedeng-pwede na rin yon dadalhin sa ating garden. So ilalagay natin doon. So yung bisil natin, so ililipat natin itong bisil na to dahil ilalagay natin dito yung ating tanglad. Bango ng bisil. So paunti-unti ay mapupuno na rin natin itong ating garden. So ito yung sinasabi ko sa inyo na tanglad natin. So dadalhin na natin ito sa ating garden. So dito natin sila ihilira. Kukunin natin itong mga sirang upuan. At dito natin sila ihilira. Yan. At tingnan niyo mga greeners, oh, naging maganda na yung dahon ng kakwate. So hindi ko na lang sila kukunin dahil nagbabalak tayo na isa ito sa kasangkapan sa paggawa natin ng fermented plant juice. So hayaan natin itong mga dahon na ito. Magiging maganda na itong ating garden dahil unti-unti ay may mga tanim na. So dito natin ilalagay yung ating nilipat tanim na alugbati. Dahil dito na area ay shady dahil sa tulong ng kakwate. Hindi ko pinoprone yung ating kakwate dahil malaking tulong yan sa ating mga bagong tanim. Yan. Sana hindi ito masisira ng mga manok kahit naka-fence yung ating garden pero may mga manok talagang papasok. Sana kahit papaano ay nakakatulong ang bidyong ito na kailangan na natin magsipag na magtanim. This is Beng. Thank you for watching. God bless and happy gardening!